I will cite you also move to cite you in contempt, Madam Undersecretary. Your Honor. Kasi kasama na kami ngayon sa gulo eh. Yeah. I'm not fooling here this afternoon. Thank you, Mr. Chair. My question would be to the DPWH. Kanina po sa opening statement ng ating chairman ng Public Works, sinabi po niya na ang process po ng paggagawa ng budget ay apat po ang budget preparation, budget authorization, budget execution, and budget accountability. Matanong ko po sa DPWH, saan po ang participation ng Kongreso dito sa process na ito? Ito pa lang po, Your Honor, Mr. Chair, dapat may consultation na po sa lahat ng stakeholders, Your Honor, Mr. Chair. Ano po? First stage pa lang po, when they submit and prepare na yung kanilang regional budget proposal, dapat po meron na silang consultation, hindi sa LGU po at sa lahat ng stakeholder, Your Honor, Mr. Chair. Doon sa first stage, which is budget preparation, kasama na po ba ang congressman doon? Sa consultation po, lahat po ng stakeholders, Your Honor, Mr. Chair. Hindi nyo man sinasagot yung tanong ko eh. Very Opo. specific yung tanong ko. Opo. Kasama po ba ang congressmen Yes o po. legislators doon? Yes po. Yes, Yes? po, Your Honor. Yes po. Ano po ang rule na nagsasabi na kasama ang legislators? Stakeholder po kayo eh. You're the one representing. I'm asking for the rule or the law. Wala po akong alam na rule or law, pero Okay. yung stakeholder consultation, Your Honor. So there's no law that you know na, na kasama ang legislators sa budget preparation. Kasi ang pagkaalam ko, kasama lang kami doon sa budget authorization. When the NEP of the executive is brought to Congress. Hindi ba yun? If we look at the budget process. Kami ho, kinoconsider namin na stakeholder ang lahat po ng mga sektor na maapektuhan ng proyekto. Kung titignan po natin yung Department Order number 23, series of 2015, wala naman binabanggit na participation ng legislators dito eh. Kayo lang po ang nagsasabi. Kasi kasama na kami ngayon sa gulo eh. Di po ba? Pero kung titingnan po natin ang process, kasama lang kami sa budget authorization. When the NEP of the executive is brought to Congress. Kaya nagkakaroon kami ng budget deliberation. Sa budget execution, kanino po ba ito? Implementing office po, Your Honor, Mr. Chair. Ano yung implementing office? Depende po kung regional office or district engineering In office. other words, DPWH. Opo, Your Honor. And then budget accountability. Kanino po ito? Ang pananaw ko po, kami po yun dahil accountable po kami sa budget. Ngayon, ang tanong ko po, mangyayari po ba yung katanungan kanina ng aming chairman? Sa mga contractors, magkakaroon ba ng ghost project? Magkakaroon ba ng substandard projects na hindi alam ng DPWH? Your Honor, dapat po alam ng implementing office. Dapat alam ng DPWH. So in other words, kung may maaring mangyaring katarantaduhan sa DPWH infra projects, kayo po dapat ang makakaalam. Di po ba? Tama po, Your Honor. Yes. Why? Ang DPWH po ang implementing agency. Kung titignan po kasi natin yung, are you aware of the existence of Executive Order number 14? 124? Which was signed in January 1987 by then President Corazon Aquino. Are you aware of that? Hindi ko po kabisado yung number, Your Honor. Madam Undersecretary,
Executive Order number 124 reorganized the Ministry of Public Works and Highways into what we now know as DPWH. Charter ninyo yun, hindi nyo alam? I apologize, Your Honor. You're Yes. correct. Kaya siguro tayo nagkakagulo dahil hindi nyo nga alam yung charter ninyo eh. Di po ba? Yes. And under Executive Order number 124, 6 department services were created, 5 bureaus, 16 regional offices, 24 PMOs, 16 regional equipment services, 196 district offices. Would you know that? Sa pagkakaalam ko po, marami na pong nadagdag na opisina based dun sa EO 124 na sinasabi Now, niyo po. may I know if you know about the 5 bureaus created by Executive Order na 124? Bureau of Construction, Bureau of Design, Maintenance, Equipment, and Bureau of Research and Standard. And these bureaus have the respective job descriptions. Would that be correct? Yes, Your Honor. If are the heads of these bureaus present this afternoon, Madam Undersecretary? Wala po, Your Honor. Only the regional directors are present, Your Honor. Hindi po yun ang kailangan ko dahil kasi nandito po yung problema eh. Kasi naawa ako dun sa amin eh, ng mga legislators. May mga lumalabas dun sa social media, legislators plus DPWH would be equal to projects. And I would beg to disagree with that, Madam Undersecretary. Siguro, contractors plus DPWH would be equivalent to projects. Alin po sa tingin nyo ang totoo doon? Kasi tingnan po natin yung budget ng DPWH, Madam Undersecretary. It's composed of 001 or road infrastructure, its maintenance. Tama po? Tama po, Your Honor. 002 would be flood control. Management, And major and yes, principal. mitigation, in its mitigation. And 003 would be convergence. Convergence and Special Support Program po. Yes. Saan po nanggagaling yung mga projects na nakalagay sa NEP ng bawat distrito? Doon sa tatlong yon. Nagsisimula po yung budget po sa regional budget proposal na sinasubmit po ng regional office. No. Yung pong mga projects na nasa NEP ng bawat distrito, saan po nanggagaling? 001, 002, 003? Lahat po. May proyekto Lahat. ng 001. Lahat. Opo. And ang gumagawa po lahat ng projects na ito na nasa NEP ng bawat distrito ay yung District Engineering Office. Tama po, Your Honor. Tama? Yes. At ang pinakikialaman lang namin na legislators ay yung local infrastructure projects. Would that be correct? Generally correct po, Your Honor. Yes. Kayo na po ang gumagawa, yung DPWH gumagawa lahat po ng projects. Except that. Tama? Generally correct po, Your Honor. And what is the exception to that? Madam Undersecretary, ang exception lang dyan is kung papasok yung malalakas na kontraktor, kagaya ng 15, at sila magdidikta ng project. Pangalawa, kung merong mga nag-i-insert doon sa ating budget. Tama po? Would you please answer that, Madam Undersecretary? I will not disagree, Your Honor. You do not agree? Not disagree, Your Honor.
You do not disagree. So you agree with me. Tama? I will not disagree, Your Honor. Yes. Kasi, Madam Undersecretary, kayo po ang head ng planning. One of the departments ng DPWH. At lahat po ng projects na dinadaan ng ating gobyerno so far as infra is concerned, ay dumadaan po sa opisina ninyo. Tama po, maski foreign assisted projects, dadaan at dadaan din po sa inyo. Yes po, kinoconsolidate po namin, Your Honor. Yes, kayo po. Now, kung kayo po ang nagbabago ng mga projects na sinasubmit ng mga DEO, Hindi po, Your Honor. Pinipick up po ng mga regional coordinators yung prioritization dun sa regional budget proposal, Your Honor. would you agree na yung sinubmit ng DEO may mga nababago na projects? Marami po silang sinasubmit, Your Honor. Hindi minsan nga. po What I wish- mean, I'm asking you, Madam Undersecretary, kasi kayo po head ng plans May sinasubmit na projects yung ng DEO, yung aming DEO, pero may mga nababago. Your Would you Honor, agree with that? Mr. Chair, pinipick up lang po ng regional I coordinator. am asking you, would you agree with my statement? Pina-qualify ko lang po yung sagot An- na yun po Kindly answer yes or no. Would you agree with me? I Na will may nababago doon sa sinasubmit ng napaprioritize po, hindi po nababago. kagaya ng NEPCO ng 2026. I have a copy of the projects given or submitted by DEO. 4 of these projects were changed. Sino kaya nagbago nun? Sa regional budget proposal namin, pinick up, Your Honor, Mr. Chair. Yung sinabi Tanong ko po, sino po yung nagbago nun? we'll have to track, sir. Kasi yung regional budget proposal po galing sa regional office, Your Honor. I agree. And the regional director of Region 4 is here, I think. Maybe we can call him, Your Honor. RD, Region 4A, ikaw bang nagbago nun? Sir, Mr. Hindi, Chair, sagutin mo muna yung tanong ko. Narinig mo naman siguro yun Ikaw ba ang nagbago ng mga projects na sinabit ng aking DEO? yung Sir RBB proposal tapos yung lumabas na Mr. Chair na Hindi Nepestor. naman yung sinasagot yung tanong ko Malapit na ako mapikon I Hindi, will move to cite you in contempt. hindi sir, hindi po ako. Sagutin mo lang yung sa tanong ko. No sir, no sir. Ikaw not ang nagbago o hindi? No sir. Saan kaya nagbago, Madam Undersecretary? Your Honor, Mr. Chair, again, we rely on the regional budget proposal po. Nasa Nabago nga Can you please provide this representation? A Sir, copy of the regional budget a proposal. project submitted by the DO of my jurisdiction, submitted by the regional director. Tingnan natin kung parehas ang sinabmit ng DO at saka yung regional director sa inyo. We will provide, Your Honor, the Yes. regional budget Otherwise, proposal. I will cite you also move to cite you in contempt, Madam Undersecretary. Your Honor. Yeah. I'm not fooling here this afternoon. Yes, Your Honor. We will provide the regional budget proposal po. Kung sinabmit ng regional director, Region 4A, Yes po, Your Honor. as far as my district is concerned. Kasi, I examine it, 4 ang nabago. At may mga projects na pinalit. I'm asking, sino ang nakapagbabago? Dahil, according to your memorandum, yung sinasubmit ng district offices, ang kinoconsider ninyo. Di po ba? And may I know from the main office, who has that authority to change the projects submitted by the DO? Honor, again, the regional budget proposal po is the basis po for consolidation. Yeah. Doon lang po nanggagaling. Mr. Chairman, can I interject? Mr. Chairman,
Yes, please proceed. Hindi ba ang lahat ng mga district offices nagsasubmit ng RBPs, regional budget proposals, to the regional office? Then the regional office will consolidate these proposals and submit this to the central office. Di ba lahat, totoo ba yan? Is that the right procedure? RBPs submitted by the district and then it will be submitted by the region to the Central Office Planning Service. I believe the regional office also evaluates, conducts some form of Yes, evaluation. it's evaluated by the regional office and then Yes po. submitted To to the the central regional, office. to the central planning service. Tama po yan. In most cases, all these RBPs are more than the ceiling of the district, di ba? Yes po. Shopping list lang ito halos ng mga district engineering offices. Yes po. Hindi po lang most, halos lahat, kundi lahat po wish list. My question is, sino ngayon ang nag-decide kung anong project ang ipasok doon? Naka-rank po siya, ang instruction ng central office po, i-rank nyo in 1, 2, 3. So kapag po may ceiling, yung 70-30 po, yung 70 po pwedeng 60% OO1, yung 40% po pwedeng OO2. Or pwede pong combination basta pareho po siyang nasa core program, Your Honor, Mr. Chair. Anong role ng mga regional coordinators? Sila po sa kanila po nagsasubmit yung regional coordinator po ng region para pong submit ng regional budget proposal. Hindi ba ang regional coordinators ang pumipili ng mga projects? Naka-prioritize po sila, Your Honor, naka-rank. Prioritize means sila ang pumili. Mag-rank po yung regional office and then sa cut-off po kung magkano po yung ceiling, Your Honor. Kasi on the matter of pagpili ng mga regional coordinators, doon makikita kung sino ang mga proponent ng project, sila mismo ay, I don't know. Ang tawag ko nga sa kanila, siguro sila na mga proponent ng projects. Those project, your regional coordinators. So, Mr. Chairman, sa sunod siguro nating meeting, pwede siguro nating imbitahin din ng mga regional coordinators ng bawat regions. Sige po. May I proceed, Mr. Chair? Yes, please proceed. Thank you. Madam Undersecretary, would you agree with me if the 5 bureaus, the Bureau of Design, Construction, Research and Standards, Maintenance and Equipment, would have performed their duties religiously, wala po sigurong ghost project at saka substandard projects? Would you agree with that? Sa opinion ko po, hindi lang po dapat yung mga director ng mga bureau, kundi po lahat po ng implementing office, dapat ginagawa po nila yung trabaho nila ng maayos. Yeah, but if you look at the duties and functions of each of the 5 bureaus, these bureaus were meant to make the DPWH more responsive to the needs of the growing population. I Tama think po. you will agree with that. Tama po, Your Honor. But babasahin ko kung yung function ng bawat kwan. The Bureau of Design, yun po yung preparation of engineering and architectural designs of national roads, bridges, public buildings, flood control, and appurtenant facilities. Yun po yung trabaho ng Bureau of Design. The Bureau of Construction is responsible for reviewing and evaluating programs, estimates, contracts, and progress reports of DPWH projects. So, may bureau na nagre-review dapat lahat ng DPWH projects. Your Bureau of Research and Standards, the Bureau of Research and Standards ensures the safety of all infrastructure facilities in the country and assures efficiency and proper quality in the construction of government public works. Now, the Bureau, under this Bureau, na-create yung BRS ninyo. Tama. The Bureau of Quality and Safety. BQS. Tama. So, lahat po na ito, if these bureaus
would perform their functions technically and ideally, wala pong ghost or guni-guni projects at saka substandard projects. Tama po ba, Madam Undersecretary? Yes, Your Honor, but the former USEC for Technical Services who handled the Bureau said that may authority po yung mga implementing office to approve design, review the program of work, and prepare the ABC po. So meron yatang threshold, Your Honor, Mr. Chair. Merong ano? Meron pong level of authority or threshold. Yes, pero if we look at the law creating this, dapat, hindi ba yun ang trabaho nila? Kaya nga sabi ko, ideally and technically, if these bureaus would perform their jobs, wala po sigurong, kung tawagin ng ating presidente, guni-guni projects at saka substandard na projects. Tama po. Tama. Paano, next na tanong ko, paano magagawa ng bureaus na ito yung kanilang trabaho with the budget which you have recommended for this different